Karamihan sa bawat mamamayang Filipino gustong sumubok mag-ibang bansa sa pagnanais na makaahon sa hirap ng buhay o kaya naman para matustusan ang pangangailangang pinansyal ng kanilang pamilya. Ano nga ba ang buhay sa ibang bansa? Gaano ba kahirap o kadali ang trabaho? Kaya mo bang labanan ang depresyon, pressure at pangungulila sa pamilya mo? At paano mo pagkakasyahin ang dolyar na iyong kinita? Marahil sumagi na ang mga tanong na ito sa isipan mo. Sabi nga nila, it's in their blood. Filipino are the best and hardworking people. Mga bagay na bilib ang ibang lahi sa sipag, talento, pakikisama at tiyaga natin sa trabaho. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang realidad na buhay sa ibang ibayo. You want to crank it up a little bit to speed up? Okay, thank you. Okay, bumabara. Barado na. Oh, you're done? Yes, sir. Oh my God. Thank you. Alright. Okay, I'll pass it to you there. Okay. Isang magandang umaga o tanghali na dito sa Canada. So second day ko ngayon dito sa job site na ito at nag-extraction kami, no? Kanina kung makita ninyo, nasa loob ako ng kisame at ini-extract namin yung insulation sa loob ng bahay. Anyway, yung ano rito, ito na yung extraction papunta dito sa bin. Malapit nang mapuno to. Yeah, it's not escaping not much, eh? No, I mean it was coming out here a bit, but I did what I could. Yeah, it is what it is. Yeah, I mean we're not gonna like something's gonna escape no matter what. Yeah, like, yeah, as long as most of it's in there, I think we're good. yeah. We can finish that entire ceiling and then do like a 3/4 on the other half, and then tomorrow it's gonna be easy for us. Yeah, Yeah. exactly. Make it an easy Friday. Absolutely, right? Yeah. Okay, I'm gonna go up there. May kasama akong dalawang bago dito na puti. Yung isa ay first day pa lang ngayon. Ayan, nandun na siya sa taas. Akyatin natin siya, no? Ayan. Akit tayo. Ayan ang ginagawa namin. Extraction na yan, oh. Ayan. So ito yung ginagawa namin ngayon. Tinatanggal namin itong insulation. Okay, mamaya at balitaan ko kayo mamaya dahil dalawang bago itong kasama ko. Starting to get the hang of it. Yeah.
we're pretty fast. Anyway, yeah. Okay. Yan, nakatungkod lang ako rito. Ito, natapos na namin in-extract. Tapos bukas doon kami sa kabila aayusin namin. Pero hanggat maaari, matapos namin yung kalahati nito para bukas konti na lang. Kasi araw ng Biyernes bukas. Yan. Ito yung kasama ko. Bago pa lang yan, first day. Okay. Nag-break time muna kami ng 30 minutes. Dahil yung aming makina naubusan ng gasolina, sinamantala na rin namin mag-break time. So, pansamantala, pakita ko sa inyo yung outcome ng ginagawa namin. Okay. So, aray ko, nautog ako. Ayan. Malinis na yung kisame. Natanggal na namin yung mga insulation. Old insulation to mga kaibigan. So, ito yung mga recycled paper ito. Ang tawag dito ay cellulose or cellulite. Lahat na yan, lahat ng mga klaseng recycle. May kasamang tela, papel, o anumang klaseng recycled material nandito na. Pwera lang bakal. Walang bakal yan. So, parang bulak siya. Yan. Ngayon, bakit namin ini-extract itong bahay na ito? Ang bahay na ito, i-redesign nila at i-rebuild nila ito within less than 1 year, 8 months, ganyan. Kasi dito sa British Columbia, napakabilis ng construction dito compare sa Ontario kung saan ako nanggaling. Okay. Pakita ko lang to. So, extract pa natin tong mga natitirang insulation dito sa loob. At meron pa doon sa kabila. At saka meron pa tayong tatapusin mamayang hapon dito. At ipagpapatuloy natin yan bukas pa. Ayan, nakita ninyo, no? So, ito yung trabaho ko dito sa Canada bilang isang insulator. Okay. Ganyan po yung mga bahay dito. Kung matanong nyo, bakit puro kahoy ang mga bahay dito? Dahil ang Canada, meron siyang 4 season. Meron siyang summer, winter, fall, at saka ano pa yun? Nakalimutan ko na yung isa. Basta 4 season dito. Kalimutan ko. Comment down below kung yung mga nandito sa Canada. So far, pinakita ko na yung ano, diba? Pinakita ko na yung lake dito sa labas. Ayan, napakaganda ng view sa labas mga kaibigan. Napakaganda. Ayan. Paba tayo rito. Ayan, ito una na nilang ginibayan eh. Dahan-dahan lang tayo rito. Baka lumusot tayo sa ilalim. Okay. So, ito yung tinatawag nilang Kalamalka Lake. Ayan po yung Kalamalka Lake. So every summer, etong area na yan, yan yung tinatawag nilang Juniper Lake. Yan, zoom natin para makita ninyo mga kaibigan. Resort po yan, public resort. Yan, no? Napakaganda. Kung maalala ko na kasama ko rito sina Desa, sina John May, sina Hazel, si Jenny, nandito kami nung mga nakarang taon. At nag-swimming kami rito nung last summer. Ayan, napakaganda ng kulay ng ilog, no? Lawa po yan. Sa mga hindi nakakaalam, baka isipin ninyo dagat yan. Ito po ay napakalaking lawa dito sa British Columbia, sa may Kelowna. Ayan, kahit ako nung una akala ko dagat yan. Ngayon pala ito'y napakalaking lawa. Ano? Tignan mo naman, oh. Isipin mo yan. Itong ginagawa naming area, kung nasan kami ngayon, ito ay isang private property or private villa. Private villas ang tawag nila rito. Yan. Gigibay nila yan mga kaibigan. Yung nasa harapan, giniba na nila. Plus yung, eto yan, giniba na nila yan. Dahil merong terrace yan o patio ang tawag nila rito. May balkonahe yan dito. Tinanggal na nila yung nguso dito yan.
Pati dito rin, ayan, tinatanggal na yan. Sa susunod niyan, gigibain na yung buong bahay at itatayo ulit. Okay. Ang reason kung bakit namin tinatanggal yung mga insulation dito, kadalasan kasi rito sa Canada, maraming peste. Peste ang tingin nila sa mga squirrel, yung mga ibon. Ayan, kita ninyo, pati dito sa wall, ayan. Ayan, nilalagyan namin ng bulak yan po. Ayan. Ayan. So may bulak yan. Plywood lang yan, kahoy oh. Ayan. Katulad nga nung nabanggit ko, baka magtaka kayo bakit puro kahoy ang gawa dito sa bakit puro kahoy ang mga bahay dito sa Canada. Kasi ang kahoy ay napepenetrate niya yung lamig, nalalabanan niya yung lamig. Kasi yung concrete, pumapasok yung lamig kapag konkreto ang bahay. Ayun yung neighbor sa taas, nakatingin sa amin. Tinitignan kami rito. Kasi nung nakaraan, yung unang gumawa rito, may pumasok na kapitbahay daw. Pinagpipicturan daw sila. Ayaw nila yung ayaw nila yung insulation na yan kasi nga nakaka-damage daw ng environment. Ganun kahigpit dito sa Canada. Pinapahalagahan nila yung nature. Dito sa ilog na to, hindi ka pwedeng mag net fishing. Gusto nila dapat mamingwit ka. Ganun. Illegal dito kapag kinuha mo sa net yung mga isda. Update ko na lang kayo mamaya kung anong mangyari dito sa trabaho namin. Sabi nga ng amo ko, hanggat maaari, kung pwedeng tapusin ko itong kabila at matapos ko yung kabilang area rin ng Kisame. Dahil ang gagawin po nila niyan, gigibayin nila to. Babaklasin nila yan. I-demolish nila yan. Tapos, yun nga, gigibay na yung buong bahay. Ganun ang diskarte nila rito. Parang parang kumbaga walang kwenta sa kanila ang pera kasi mayayaman, mga negosyanteng may-ari dito. Tingnan nyo naman yung mga bahay, magkakalayo-layo tapos sobrang laki, mga mansyon na mga bahay dito. Tingnan ninyo. Ayan yung mga bahay oh. Tingnan mo naman, mansyon yan. Mansyon, mga bahay na yan. So ito, paakyat pa doon. May mga bahay pa rin yan sa taas. Pero ito, may sarili siyang gate. May sariling community dito. Small community lang siya. Tignan mo mula sa taas. 1, 2, 3, 4 na bahay lang dito sa may community na to. Tapos halos yung mga area na to, malalaki ang mga lote nila. Tignan nyo. Napakalayo ng agwat nila oh. Ayan. Yung privacy talaga nilang number 1 dito. Oh. Yan ang dito sa area. Ngayon, tignan natin kung malapit nang mapuno yung ating tangke. Hala, nag-overflow. Nag-overflow sa taas. Ayan, nag-overflow sa taas yung Nag-overflow sa taas. Naku po. Tignan natin yan. Ayan. So, ito siya. Umapaw na siya ngayon. Ayusin natin to. Ibubutasan natin ulit sa kabila tapos i-sealed natin yan. Dahil yung mga kapitbahay sa taas, ayun no. Tumatawag na yung kapitbahay doon sa taas, ayun sa taas. Magrereklamo na yan. Magrereklamo na yan kasi ayaw nila to eh. Ayaw nila yung mga ganito lumilipad. Nakakaano daw sa sa environment nila. Okay, update namin kayo mamaya. Okay guys, so
Double check natin yung mga pintuan bago tayo umalis. Dapat make sure na nakalock yan. Paalis na tayo ngayon, bali 2:15 o 2:20 na ng hapon. Make sure lang natin na lock natin lahat.